Patingin-tingin ka nga muna sa paligid mo. Okay, yung cellphone mo, nahawak mo, yung damit mo, o kahit yung kape na iniinom mo. Alam mo ba na malaking-malaki ang chance na lahat yan ay naglakbay ng libu-libong milya sa loob lang ng isang simpleng bakal na kahon? Tara, samahan niyo kong silipin ang kwento nila. Yung sagot dyan, matatagpuan natin sa isa sa mga pinakaabala pero madalas hindi natin napapansin na lugar, ang isang modernong container port. Dito mismo, susundan natin ang buhay ng isang container mula sa pagbaba niya sa barko hanggang sa paglabas niya papunta sa kalsada. Okay, ready na ba kayo? Ang paglalakbay ng container natin may tatlong pangunahing hinto. Una, sa berth. Dito siya ibinababa mula sa barko. Pangalawa, sa yard, kung saan siya iniimbak at inaayos. At panghuli, sa gate. Yun na yung exit niya bago siya bumiyahe sa lupa. Simulan na natin sa unang hakbang. Ayan na, kararating lang ng isang dambuhalang container ship. Dito mismo, sa berth, sa gilid ng daugan, magsisimula na ang isang napakaingat at sobrang bilis na proseso. Eto na yung unang tapak ng container natin sa lupa. Ang unang sasalubong sa container natin, yung tinatawag na key crane. Ito yung higanting-higanting bakal na strukturang bumubuhat sa kanila. Para mas madali nating ma-imagine, isipin nyo na lang yung Claw Games Arcade, di ba? Ganun na ganun siya. Pero imbis na stuffed toy, ang binubuhat nito ay libu-libong kilong kargamento. At grabe ang precision. At dito papasok yung walang katapusang challenge sa engineering. Kasi habang palaki ng palaki ang mga barko, kailangan ding lumaki, tumaas at humaba ang abot ng mga crane na to. Kasi kung hindi, paano nila aabutin yung mga container sa pinakadulo ng barko? Impossible, di ba? Okay, nabuhat na ang container. Welcome to Stage 2, ang container yard. Alam nyo, kung titingnan mo to mula sa itaas, para kang nakakatingin sa isang syudad. Isang syudad na gawa sa libu-libong bakal na kahon na lahat sobrang organisado at may kanya-kanyang pwesto. So mula sa paanan ng quay crane, dahan-dahang ilalapag yung container sa isang espesyal na truck o tractor. Simple lang ang trabaho nito, pero napaka-importante. Ang ihatid yung container mula sa baybayin papunta sa eksaktong lokasyon niya sa loob ng malawak na yard. Pagdating sa yard, may tatlong hari ng pagsasalansa na nag-aabang. Una, yung rubber-tired gantry crane o RTG. Pangalawa, yung rail-mounted gantry crane o RMG. At pangatlo, yung straddle carrier. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang galing at diskarte. O tingnan natin ang pagkakaiba nila. Yung RTG, dahil may gulong yan, sobrang flexible. Paborito yan ng maraming daungan sa mundo. Yung RMG naman, nakasakay yan sa reels, so mas stable siya. Perpekto yan sa mga lugar na kailangang magpatong-patong ng container ng sobrang taas, tulad sa Hong Kong. At itong straddle carrier, na kayang buhat at maglipat ng container ng mag-isa. Paborito yan ng mga shipping giant tulad ng Maersk. Pero ang buong prosesong to, kasalukuyang sumasailalim sa isang napakalaking pagbabago. Mula sa purong lakas lang ng tao at makina, papasok na tayo sa mundo ng automation. Dito, ang mga desisyon ginagawa na ng isang sentral na utak. At yung evolusyon na yan, makikita kahit sa mismong disenyo ng mga daungan. Kasi dati, uso yung mga indented o parang nakaukit na berth. Pero ngayon, mas gusto na nila yung linear o tuwid na disenyo. Bakit kamo? Kasi mas simple at mas madaling i-automate yung daloy ng mga container. Efficiency ang laging habol. At ano ang nagpapagana sa lahat ng to? Siyempre, teknolohiya. Nasa gitna ng lahat yung tinatawag na Terminal Operating System o TOS. Siya yung utak na nag-oorkestra ng lahat. Tapos kasama niyan yung mga automated na sasakyan. AI at super bilis na koneksyon tulad ng 5G para maging posible ang isang lights out o ganap na automated na operasyon. Pero eto yung tanong, kung may automation na pala, bakit hindi pa lahat ng ports ay automated? Well, kasi may kaakibat itong trade-off. Hindi to simpleng usap lang ng bilis. Laban to ng bilis, kontra tibay. O tingnan nyo to, sa loob ng isang oras, ang isang sanay na human operator kayang gumawa ng 30 hanggang 35 na galaw. Ang isang automated system, mga 20 hanggang 25 lang. 'Di ba? Sa unang tingin, parang dehado pa yung mga robot. Pero dito nagbabago ang buong kwento. Ang isang tao, syempre, nagtatrabaho ng mga 8 oras, kailangan niyang magpahinga. Pero ang isang automated system, hindi yan napapagod. Tumatakbo yan 24 hours a day, 7 days a week.
walang hinto, walang tigil. Kaya pala, ang tunay na bentahe ng automation ay hindi yung bilis sa isang oras, kundi yung walang tigil na operasyon. Mas maaasahan, mas ligtas at sa katagalan, mas efficient. At kung akala nyo, hanggang dyan na lang ang innovation, nako, nagkakamali kayo. May isang konsepto ngayon na parang galing sa science fiction, ang paglipat ng buong daungan mula sa lupa papunta sa dagat. Ito na nga yung tinatawag na floating terminal. Sa madaling salita, isang buong daungan na nakatayo sa isang higanting platform na nakalutang sa tubig. Imagine, isang radikal na solusyon to para sa mga siyudad na ubos na ang espasyo sa lupa. Ang ganda ng potensyal nito, di ba? Pwede mong ilipat-lipat at mas mabilis mag-unload ng barko kasi pwedeng sabay sa magkabilang gilid. Pero siyempre, may mga hamon. Paano kung bumagyo? At limitado pa ang bigat ng crane na kaya nitong suportahan sa ngayon. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang shipping container sa kalsada, isipin nyo, hindi lang yan basta isang bakal na kahon. Sa likod niyan, may isang pambihirang sayaw ng engineering at logistics na siyang nagpapatakbo sa ating modernong mundo. At ito na yung tanong na iiwan ko sa inyo. Habang palaki ng palaki ang pangangailangan ng mundo at paliit naman ng paliit ang espasyo natin sa lupa, sa tingin nyo ba, darating yung araw na iiwan na ng mga daungan ang lupa at tuluyan ng lulutang sa dagat? Ano sa tingin nyo?